Naku, ang daming nag-aalit sa akin ng mga taga Batangas kasi ang sabi ko daw nasa Lipa City ang Batangas Port. Ang sabi ko guys ay galing kami sa Lipa City, doon kami nag-lunch at Prism Restaurant at dumiretso kami sa Batangas City dito sa Batangas Port para i-catch tong aming ferry papunta naman sa Katiklan. FYI po, lihitimong Batanggenyo po ang inyong lingkod at doon na po ako pinanganak sa Tanawan, Batangas, kaya naman alam ko po ang mga lugar dito sa atin. Ay, sadyang kainaman naman kapag hindi naman ninyo alam na ang Batangas Port ay nasa Batangas City. Ay kainaman na iyon. So marami ring nagtatanong paano daw ako nakakuha ng ticket. Dito po kami nag-book sa chelseatravel.ph. So open nyo lang po yung website nila. Select ferries for travel type. Tapos origin nyo syempre Batangas. Tapos yun marami silang destination. Meron silang Romblon, Rojas City, Capiz, Calapan at syempre Katiklan yung pupuntahan natin ngayon. Select the date kung kailan kayo magka-travel at dyan lalabas na yung mga available na accommodation pati yung mga prices nila. Daily yung sailing nila ha. Isang 7:30 in the morning at isang 7:30 sa gabi. So gusto lang namin matulog tapos paggising nasa Visayas na kayo kaya naman 7:30 PM yung pinili naming timing. Ang bilis din pala ng website nila ha. Wala kami naging problema dito sa pag-book. Tapos ayan, mamimili na kayo kung ano yung gusto nyo accommodation. Ang pinakamura is yung reclining seat, 1,700 per passenger, 1,700 pesos lang. Followed by economy bunk bed for 1,800 pesos, tourist bunk bed, 2,200, and lastly, the cabins, yan ang pinili namin para naman talagang komportable ang aming senior citizen at mga kids for 2,900. Yan, then basahin nyo lang yung mga pre-boarding reminders nila at mga terms and conditions. Katulad ng magdadala kayo ng isang valid photo ID. Ang baggage allowance nga pala is 50 kilo each. And checking time 3 hours before your sailing. Make sure you read everything and understand it. Tapos click nyo lang yung dalawang terms na yan. At ayan na, magpo-proceed na kayo sa inyo payment page. Kung hindi pa kayo pala loyalty member ng Chelsea Travel, ay magpa-member kayo ha dahil kaming natanggap na 100 pesos discount. At meron ding discount ang aming senior citizen at ang mga kids. Automatic naman yung deduction kapag magbabayad na kayo. O, diba? Ang galing. Tapos pupunta nyo ng Batangas Port, doon nyo papapaltan ng hard copy tickets yung booking. Okay na guys, nasagot ko ba lahat ng mga tanong nyo? So ayan, proceed na tayo sa mismong ferry. So nakita nyo kanina, no, nakapila kami. Hindi naman matagal yung pila. Tapos umakyat kami doon sa parang side ng barko. Doon talaga yung entrance. Sa mga nagngingit-ngit po dyan, naka-uniform pa ang aking baby Choco. Ayan, nagpalit na po siya. At pagpasok namin may nag-assist agad sa amin. Thank you very much dito kay Kuyang Guapo. Talaga namang inasikaso kami mula sa pag-akyat namin ng barko hanggang pag-alis namin. Kaya super ganda talaga ng aming experience dito sa Starlight Ferries kasi ang babait ng mga crew. Tara, i-room tour ko naman kayo sa cabin for 5. Welcome to your boat room. Number 2 and number 3. And number 1. So we have Number 2, number 2. Okay, so may 5 kaming bed. Tapos marami kaming tukador. May mga life jacket guys, don't forget. Ha? For emergency. Today, I will be doing your safety briefing. May TV. Tapos meron kaming toilet. Wow! Meron akong toilet na maligo! So yung toilet nila, basic. Meron silang ganito. Toilet bowl. May flash. May sabitay. Tapos may shower. Then may hand soap. At ito kami. And then, ngayon magre-rent pa kami ng blanket kasi hindi pala kasama yung blanket sa binayaran namin na 2,900 each pack. Uy, ang ganda! Oo. Meron kaming bintana at ang view nyo ay, oh my gosh! Malaking. Ay, oo nga no. Okay, magbo-boat tour na kami. Yay! Okay, so nakita nyo na yung aming room. Ngayon naman ipapakita namin sa inyo yung iba't ibang accommodation dito sa Starlight Ferries, MB Starlight Venus. So, start natin sa mga opisyal at mga crew. Ayan sila. Talagang tinignan namin isa-isa ang mga mag-aalaga sa amin tonight. So, yung aming cabin, ang aming room ay nasa 3rd floor kasama ng mga business class at mga private training room. Then, sa 2nd floor, bumaba lang kami ng isang palapag. Dito nyo naman makikita ang tourist bunk bed. Wala pang masyadong tao nito ha kasi mga 7 o'clock pa lang at nag-start pa lang silang mag-accept ng general guest. Kaya ayan, nakapag-ikot-ikot pa kami at wala pang masyadong tao, which is good para mapakita ko sa inyo yung itsura nila. Gusto ko talaga yung vibe dito sa tourist kasi naman tingnan nyo, oh, parang bunk bed siya. Tapos aircon yan. Tapos ang aliwala
malinis, ang linis. So kung big group kayo, dito na kayo, makakasipa kayo ng 700, diba? Yun nga lang, common yung toilet and bath. So makikishare kayo sa iba. Tapos yan, meron din silang charging point. Dito sa side na to, parang 5 pesos yata yung bayad dyan. 2,200 again, yung tourist rate ha. Tapos mag-rent na lang kayo ng blanket at saka ng unan para mas masarap yung pahinga nyo. Ayan, punta naman tayo ngayon sa Economy Bed Bank. So mga bandang 7:15 PM na to, kaya medyo dumarami na yung tao. At yan nga, pagpasok namin, ako, parang puno na tong economy. Ito yung 1,800 per bed. Tapos ito, hindi aircon ha. So kung talagang maarte kayo dito sa economy. Pero kung chill lang kayo at cowboy kayo, aba, good na yon, not bad. Kasi makaka-lay down kayo habang 10 hours na bumabiyahe ang inyong barko. Okay, din pupunta naman tayo ngayon sa 5th floor. Dito naman yung mga reclining seats. Tingnan natin kung komportable din dito. Reclining seats, ito ang pinaka-affordable sa lahat ng mga accommodation with 1,700 each lang. At alam nyo, hindi na talaga masama. Pagpasok namin, ang lamig ng aircon, may TV sila, may common toilet and bath. Tapos, ang sarap din upuan ng mga seats. So, siguro nagtagal kami dito ng mga 30 minutes. Dahil nga sa nasa 5th floor sila, ayan o, ang ganda pa ng view nila, no? Ang ganda dito sa reclining seats. At yan, nagpabalik-balik pa rin kami dahil talagang hindi namin mawari na, aba, ito pala yung pinakamura. Parang ang ganda niya. Ayaw na nga umalis ng baby choco ko dito. Dito na lang daw siya. So, yan. Halos napuntahan na natin lahat ng accommodation ng Starlight Ferries. Ngayon naman ay pupunta tayo sa cafeteria kasi parang nagugutom na sila. Nga pala, dun sa binayaran nyo na rate ay kasama na yung pagkain ha. Meron silang isang bento na ibibigay sa room nyo o pwede nyo rin kainin dun sa cafeteria. Sa amin, pinapili kami parang binagoong adobo. So, nag-mix na lang kami para matikman namin lahat. Pero syempre, hindi mo kompleto ang ating tour kung hindi tayo pupunta sa cafeteria at meron pa rin daw palang silang bar dito sa taas, sabi ng mga crew. Kaya dadalawin din natin para mapakita natin sa inyo. And welcome to Cafe Liberty! Ayan, pagpasok namin, medyo marami ng tao ha kasi malapit na kaming mag-sailing nito mga around 7:20 PM na to. At halos puno nga yung cafeteria. Hindi siya ganun kalakihan, may mga seats and table, pero yeah, limited yung space. Ayan, may mga pastries sila, bread, mga cakes, tapos yan, pwede kayong umorder ng additional dyan kung kulang sa inyo yung ibibigay na bento. May mga drinks din sila dito ha, pati mga cup noodles. So yan, kompleto. Hindi kayo magugutom sa inyong sailing. At parang may nagtanong din pala sa comment section, may wifi po ba? Yes. Nyo lang yung kanilang barcode dyan at yan, automatic makakakonect na kayo sa kanilang wifi. Okay, nagala na natin lahat except sa bar, kaya yan naakyat kami ulit sa 4th floor. Makita naman ang kanilang pinagmamalaking tugtugan. At nandito rin pala yung executive lounge na pwede kayong mag-KTV. Ay, sosyal, ang ganda. Super lamig din dyan. Katabi lang ng executive lounge, itong bar, kaya yan naririnig na namin yung mga tugtugan dyan. Ako, napaka-lively ng atmosphere. Pwede rin kayong umorder ng mga alcoholic beverages dito habang tinatanaw ang magagandang alon. Ay, ang ganda. At talagang may pailaw pa si Mayor. Ang cute. Oh, meron pang stage. May mini stage pa. Baka pwede kayo dito jamming, no? Pag may mga tumutugtog. Galing. Maya-maya pa, ako, nag-announce na ang mga crew. Aalis na daw ang barko. Kaya nagstay na lang din muna kami dito sa bar para makita namin na umaalis yung aming barko dito sa Batangas. At pag alis nga namin, ako, pagising namin ay nasa Visayas na kami. Amazing. Bye, Batangas! See you, Visayas! Oh my God, nakakili. Sinong batang kinikilig dahil first time magbarko sa Pilipinas? Aha, taas ang kamay. Pero yan, paalis na nga kami. Tuwang-tuwa talaga ako dahil na-experience ko rin to finally. Nagtagal lang kami siguro ng mga 15 to 20 minutes dito habang pinapanood yung alon at nagpapasalamat sa Diyos dahil sa panibagong memories na naman na aming may experience na magkakasama bilang pamilya. Oh, ang sarap ng buhay ng mami. Mami, ito. Saraan niya, no? Ayaw daw yung magbarko. Oh, di ba pagbalik namin, ako, nakahiga na ang aking motherhood. Ayaw daw niyang magbarko. Pero yan, talaga namang comfy siya. Ay, may kasama pang food. Yes, may kasamang food. Is it a ferry? Yeah, Or not? Super fan. tingnan, pakita niyo kung magkano. Oh, oy. Dito kami ni tatay. Pag ganito kayo na for privacy. Hello. So, ayan nga, after namin mag-dinner, nagsiliguan lang kami, tapos natulog na kami ng mga around 10, 11 PM.
At around 4 a.m. nag-start na mag-announce ang barko. Halos magkatabi lang ang room namin at pagbisita nga namin dito sa cabin for 5, gising na rin sila at nagre-ready na except sa aking Chararan! Prinsesa! Borlogs na borlogs pa. Ang sarap daw ng tulog nila, pati kami. Ba, yung alog ng barko parang dinuduyan ka. Sarap. At pagsilip nga namin sa aming bintana, anak ko, busy-busy na ang mga crew and staff ng barko dahil ayan nga, padaong na kami sa Katiklan at 5:15 a.m. Mindful to walk on wet floors and stairs. Thank you. Magandang umaga po sa aming mga minamahal na pasahero. Para po sa inyong kaligtasan, mangyari lamang po na mag-ingat sa paglalakad sa mga basang sahig at hagdanan. Maraming salamat po. Yes. 5:30 kami, sakto pinalalabas na kami ng barko. Napakadami ding nagtatanong na kailang oras daw ba kami. So, 7:30 kami umalis ng Batangas Port. 5:30 nandito na kami sa Katiklan. So, total of 10 hours. Hindi na namin naramdaman yon actually kasi parang ang dami namin ginawa dito. Tapos natulog lang pagising mo, nasa Boracay ka na. Diba? Amazing. Uulit pa ba kami? Naku, 100% at dadalhin pa namin lahat ng pamilya sa susunod naming trip. O siya, sige na, ang dami ko nang nasagot. Sana naman nakatulong, no? Kung may mga ibang tanong pa kayo, let us know. At abangan nyo rin yung susunod naming segment sa Boracay Hotel namin at mga activities, and syempre yung pagbalik namin using To Go Ferry naman. Thank you everyone for watching.